Senator Rodante Marcoleta has returned to Camp Crame after undergoing a court-ordered medical examination at the Philippine General Hospital. Let's get the latest from mobile journalist Jazz Paredes, who is monitoring developments. Jazz, what's the latest? Denise, isinailalim sa isang independent medical assessment ni Senator Rodante Marcoleta kaninang umaga sa UP Philippine General Hospital. At yan nga ay inutos ng Sandigan Bayan upang magkaroon ng third-party assessment sa kasalukuyang kondisyon ng kalusugan ni Senator Rodante Marcoleta. At Denise, ito nga ay sinagawang examination sa kanya, kung matatandaan natin ay ginawa na sa kanya dito sa PNP General Hospital. At muli itong ginawa sa UP-PGH, itong kanyang vital signs, pati yung kanyang blood chem, at 2D echo at iba pang mga medical examination. Yan ay upang i-verify o i-double check nga yung kanyang kasalukuyang kalagayan ng kanyang kondisyon. Ngunit Denise, pagdinaw din ng Philippine National Police, itong kanilang ginawang panibagong assessment ay hindi raw para magbigay duda sa nauna ng examination at findings ng PNPGH. Ngunit ito lamang daw ay para maalis itong agam-agam at konklusyon nga sa kalusugan ni Senator Rodante Marcoleta mula nga sa publiko. Denise. Okay, Jazz, did the authorities say whether or not Senator Marcoleta's condition requires, let's say, continued hospitalization, or pwede na ba yan kung sakali ma-manage na sa Camp Crame mismo? Denise, sa ngayon ay wala pa tayong kumpirmasyon kung ano ang magiging desisyon ng Sandigan Bayan at ng PNP sa magiging setup ni Senator Rodante Marcoleta. Ngunit kung babalikan natin na Denise, yesterday it was confirmed na fit to travel na nga itong si Senador Rodante Marcoleta, at ang rekomendasyon ng PNPGH ay tapusin lamang yung kanyang antibiotics, which will matatapos bukas, July 15, at pagtapos daw nito ay pwede na siyang ibiyahe anumang oras. Ngunit itong ginawa sa kanyang panibagong independent medical assessment ay ito yung isa sa magiging basihan kung kinakailangan pang manatili for confinement o mas mapatagal pa yung kanyang confinement sa PNPGH. Kaya dito lamang malalaman kung kinakailangan pa kanyang manatili or pwede na ba siyang ilabas at doon na lamang siya tutuloy yung kanyang gamutan. Sa ngayon, Denise, dahil nga wala pang results yung kanyang wala pang findings at wala pang resulta yung kanyang medical examination, ay hindi pa raw yan na masasabi sa ngayon. Ngunit Denise, posible na bukas ay malaman nga natin ang desisyon din mula sa korte kung i-confine pa ba siyang muli o posible na siyang i-detain o i-commit pagkatapos ng kanyang pagharap sa Sandigan Bayan bukas. Denise. Okay, Jazz, we've been showing videos of Senator Marcoleta arriving in a wheelchair, wearing a protective vest. Ano daw yung rason behind those additional security measures? Yes, Denise, isa rin nga yan sa mga katanungan kung bakit nga naka-wheelchair, naka-detain. Although protocol lang detainee shirt, Denise, at naka-protective vest siya nung nakita natin ang isinasakay na doon sa PNP coaster na magdadala sa kanya sa UP-PGH. At kinlaro sa atin yan ng kapulisan. Una, Denise, yung kanyang pagsakay sa kanya sa isang wheelchair ay protocol daw talaga ng ospital, Denise, na tuwing magdi-discharge sila ng pasyente, able man maglakad o hindi, at pwede siyang naka-wheelchair talaga. Ito daw ay protocol talaga ng mga ospital, Denise. Doon naman sa bakit siya naka-bulletproof vest, yan naman daw ay para proteksyon ng senador. Hindi naman daw nila hinihiling na may unfortunate na mangyari. Ngunit ito ay precautionary measure sakaling may nangyari during their transport. For protective measures itong kanyang bulletproof vest. And nakita din natin, Denise, na nakaposes na rin ito nga si Senador Rodante Marcoleta habang tinatransport siya, which is kasama din daw yan sa kanilang protocol. Denise. Thank you for that report. Again, that was mobile journalist Jazz Paredes.